Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa buwagang pambalitaan ng Tamara Vision Network, ako po si Angel Maliknan at ito po ang TVNet Newsline. Kadalamput-tatlo sa buwan ng Disyembre, taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita. Giant Lantern Festival, kampyon sa Salong de Gitob 2025. Ika-20 anibersaryo ng isa sa pinakaminsalang kalamidad sa kasaysayan ng lungsod, ginunita. At pag-asa, pagkakaisa at pagmamahal, mensahe ng mga lokal na opisyales sa lalawigan. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa detalye ng ating mga balita, noong ika-15 ng Disyembre 2025, formal na inapubrahan ng 12 Sangguniang Panlalawigan ang an ordinance authorizing the supplemental budget number 8 of the Provincial Government of Oriental Mindoro. Ayon sa Sangguniang Panlalawigan, ang pag-aproba sa supplemental budget number 8 ay naglalayong kilalanin ang mahalagang papel ng mga kawani ng pamahalaang panlalawigan sa patuloy na paghahatid ng serbisyong publiko, lalo na sa kabila ng mga hamon sa pananalapi at operasyon na kinahaharap ng nagdaang taon. Ika-15 ng Disyembre 2025, formal nang inaprubahan ng 12 Sangguniang Panlalawigan ang an ordinance authorizing the supplemental budget number 8 of the Provincial Government of Oriental Mindoro na nakakalaga ng kabuang 100,230,000 pesos para sa General Fund at 79,000 pesos para sa Butika ng Lalawigan ng Oriental Mindoro. Mapagkakalooban ng Service Recognition Incentive o SRI ang mga kwalipikadong empleyado ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro ngayong December 2025 matapos pagtibayin ng 12 Sangguniang Panlalawigan ang kaukulang ordinansa na naglalaan ng pondo para sa naturang benepisyo. Dito nakapaloob sa naturang ordinansa ang pondong ilalaan para sa pagkakaloob ng 20,000 peso Service Recognition Incentive o SRI sa mga permanent at non-permanent employees ng PGOM na may sahod na charge to personal services. Samantala mga contract of service at job order workers na charge to maintenance and other operating expenses ay makatatanggap naman ng 7,000 pesos gratuity pay. Ayon sa Sangguniang Panlalawigan, ang pag-aproba sa supplemental budget number 8 ay naglalayong kilalanin ang mahalagang papel ng mga kawani ng pamahalaang panlalawigan sa patuloy na paghahatid ng serbisyong publiko, lalo na sa kabila ng hamon sa pananalapi at operasyon na kinaharap sa nagdaang taon. Binigyan din ng mga mambabatas na naanturang insentibo ay hindi lamang pinansyal na tulong kundi isang anyo ng taos-pusong pasasalamat at pagkilala sa dedikasyon, katapatan at walang sawang paglilingkod ng mga empleyado na lalawigan sa mga mamamayan ng Oriental Mindoro. Samantala, binigyang halaga naman ni SP Presiding Officer at Vice Governor Jojo Perez ang pagkakaisa at malasakit sa kapwa sa kanyang mensahe para sa mga Mindoreño ngayong panahon ng Kapaskuhan. Sa kabilaan niya ng mga nagdaang pagsubok, naniniwala pa rin siyang nananaig ang pag-aasa at pagmamahal sa puso ng bawat isa. Mensahe ngayong panahon ng Kapaskuhan ni Vice Gobernador Tony C.A. Jojo Perez sa lahat ng mga Mindoreño ang pag-alala sa Pasko bilang panahon ng pakikipagkapwa, pagmamahalan at pasasalamat sa kabilaan niya ng pagsubok na naranasan ng lalawigan sa mga nakalipas sa taon ay manatiling matatag at patuloy na magtulungan at magkaisa ang bawat isa. Dalangin rin niya na mapuno ang bawat tanghan ng Mindoreño ng pagmamahalan, saya at pag-asa. Umaasa siya sa pagpasok ng bagong taong 2026 ay maraming biyaya ang darating, tuloy-tuloy na kaunlaran at pagkakamit ng tunay na kapayapaan para sa lahat. Pasko ang panahon na mas magpapaalala sa atin ng kahalagahan ng diwa ng pakikipagkapwa, pagmamahalan
at pasasalamat. Paalala na sa kabila ng mga pagsubok, patuloy tayong magtulungan at magkaisa bilang isang pamilya at bayan. Sa pagdiriwang ng Pasko, naway mapuno ang ating mga tahanan ng pagmamahalan, saya at pag-asa. Sa pagpasok ng bagong taon, dalangin ko ang mas marami pang biyaya, kaunlaran at kapayapaan para sa ating lalawigan. Kasama ang 12 Sangguniang Panlalawigan at ang aking pamilya, binabati ko po kayo ng isang mapayapa at masayang Pasko at manigong bagong taon. Ang tambayanan, iba pong mga balita sa amin pong bumabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, pag-asa, pagkakaisa at pagmamahal. Ito ang tema ng mensahe sa publiko ni na Governor Humberto Bons Tudor at Calapan City Mayor Doyle Liachon. Tunghayan natin ang mensahe nila sa ulat na ito. Pag-asa, pagkakaisa at pagmamahal. Ito ang tema ng mensahe sa publiko ni ng Governor Humberto Bons Tudor at Calapan City Mayor Doyle Liachon. Ayon kay Mayor Doyle Liachon, ramdam na sa lungsod ng Calapan ang Kapaskuhan. Hangad niya ang patuloy na pagkakaisa ng lahat at pagtutulungan upang higit na matugunan ang diwa ng Pasko. Pasko na sa Calapan at sa bawat kislap po ng ilaw ay talaga namang makikita at nagliliwanag ang bawat pagmamahal ng bawat pamilya. Kaya naman talaga ikay mapapangiti. Ngayong Kapaskuhan, sama-sama nating ipagdiwang ang pag-asa, pagkakaisa at higit sa lahat, ang pagmamahal, ang tunay na diwa ng Pasko. Kaya Kalapeño, sama-sama tayo tungo sa isang maayos na bayan, sigurado. Maraming pagsubok na ang dinanas ng mga Mindoreño, subalit patuloy ang pagbangon. Ayon kay Governor Bons Tudor, nananatili ang pagharap sa mga hamon, subalit ang pagkakaisa at pagmamalasakit ng bawat isa ay magsisilbing inspirasyon upang magpatuloy. Nangingibabaw pa rin ang pag-asa sa bawat pamilyang Mindoreño na naghahatid na iba yung pagmamahal at nagbubuklod bilang isang bayan at bilang isang bansa. Ang Pasko'y nagbibigay ng inspirasyon sa bawat isa upang patuloy na maglakbay. Naway ang Paskong ito ay magbigay sa bawat isa sa atin ng higit na pag-asa. Pag-asa na may mas maganda pang kinabukasang naghihintay sa bawat pamilya at sa ating sambayanan. Ang Paskong ito nawa ay patuloy ding magbigay pa ng iba yung pagkakaisa. Pagkakaisa sa bawat pamilya, pagkakaisa sa bawat tahanan, pagkakaisa sa bawat tanggapan,
pag-asa at pagkakaisa sa bawat komunidad. At higit sa lahat, pagkakaisa bilang isang bansa. Ganun din naman, naway ang Paskong ito ay maghatid sa atin ng ibayo pang pagmamahal. Pagmamahal na walang katumbas, pagmamahal na walang hinihintay na kapalit, pagmamahal na buo, sapagkat ang tunay na diwa ng Pasko ay ang pagmamahal ng Panginoong Hesukristo sa bawat isang nilalang ng Diyos. Naway ang Paskong ito ay magdulot sa atin ng pag-asa, pagkakaisa at pagmamahal na sa tulong at awa ng Diyos ay magdadala sa atin bilang isang bayan at isang bansa sa pagiging mas maunlad, mas mapalad at mas mapayapang Oriental Mindoro. Sa ngalan po ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro, katuwang Sangguniang Panlalawigan at kaagapay ang ating unang ginang First Lady Hias Govinda Ramos Dolor. Ito po si Governor Bons Dolor, bumabati sa bawat isa ng maligayang Pasko. Merry Christmas, Oriental Mindoro. Samantala, ika-19 ng Disyembre sa lungsod ng Calapan, itinanghal na kampyon ang Giant Lantern Festival ng Pilipinas na nakakuha ng 92.34% at nagwagi ng 200,000 pesos sa isinagawang second and final judging night ng Salong Daguitab 2025 sa Kapitolyo. Ito ang disenyong binuo ng Cluster 9 mula sa Cornerstone Construction Development and Supplies Corporation at Golden Spires Construction Corporation. Balikan natin ang mga naging kaganapan. Ika-19 ng Disyembre sa lungsod ng Calapan, itinanghal na kampyon ang Giant Lantern Festival ng Pilipinas na nakakuha ng 92.34% at nagwagi ng 200,000 pesos sa isinagawang second and final judging night ng Salong Daguitab 2025 sa Kapitolyo. Ito ang disenyo binuo ng Cluster 9 mula sa Cornerstone Construction Development and Supplies Corporation at Golden Spires Construction Corporation. Pumangalawa rito sa score na 84.59% ang Pink Sea Sky Lantern Festival ng Taiwan mula sa Cluster 1 na nag-uwi ng 150,000 pesos cash. Mula ito sa magkakasamang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Provincial Planning and Development Office, Provincial Cooperative Development Office, Provincial Veterinary Office, Governor's Office Youth Development Division at Nauhan Community Hospital. Pumangatlo naman sa puntos na 80.68% ang Vesak Lantern Festival ng Sri Lanka na nagwagi ng 100,000 pesos. Mula sa Cluster 2 na kinabibilangan ng Provincial Human Resource Management Office, Provincial Public Employment and Services Office, Provincial Tourism Office, Civil Security Division at Putikan na Lalawigan. Pinangunahan nila Governor Yomelito Bons Dolor at Vice Governor Tony Jojo Perez ang pagkawad ng mga parangal kasama ang kanilang may bahay at ang Sangguniang Panlalawigan Board members na sina Aleli Kasubuan, Ryan Arago at Farah Ife Ilano. Naging bahagi ng programa ang pagkilala sa mga natatanging employees of the month ng pamahalaang panlalawigan na nagpakita ng iba yung husay at galing sa kanilang tungkulin. Tumanggap ang mga ito ng sertipiko at 25,000 pesos. Pinangasiwaan naman ang kabuuang programa ng mga kawani ng Provincial Tourism Office na pinamumunuan ni Dr. Don Stepperson Calda. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas ang ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime.
Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to. you learned about the person. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. 20 taon na ang nakalipas. Ginunita ng pamahalaang lungsod ng Calapan ang ika-20 anibersaryo ng isa sa pinakapaminsalang kalamidad sa kasaysayan ng lungsod. Ang sunod-sunod na matinding pagbaha noong Disyembre 7, 17 at 27, 2005 na nagpalubog sa halos buong Calapan City at nakaapekto sa libo-libong pamilya. Balikan natin ang mga naging kaganapan. Ginunita ng pamahalaan lungsod ng Calapan ay ika-20 anibersaryo ng isa sa pinakamapinsarang kalamidad sa kasaysayan ng lungsod, ang sunod-sunod na matinding pagbaha nakaraang December 7, 17 at 27, 2005 na nagpalubog sa halos buong Calapan City at nakaapekto sa libo-libong pamilya. 20 taon na nakalipas mula na magkaisa ang mga Calapeño sa gitna ng krisis kung saan namayani ang diwa ng bayanihan sa pamamagitan ng sama-samang sandbagging, voluntaryong paglilinis at pagtutulungan ng mga residente, lokal na pamahalaan at iba't ibang sektor upang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng tubig baha at maprotektahan ang mga komunidad. Bilang bahagi ng paggunita, pinangunahan ni City Mayor Doyle Achon ang makasaysayang pag-unveil ng flood marker sa Barangay Bukayaw, isa sa mga lugar na labis na naapektuhan ng pagbaha nakaraang 2005. Ang naturang marker ay inilagay bilang permanenteng pag-alala ng lawak ng baha, pati na rin ang tapang at pagkakaisa ng mamamayan sa harap ng sakuna. Dumalo sa seremonya ang mga miyembro ng Sangguniang Panunsod, mga kawani ng city government, barangay officials, mga kinatawan ng disaster risk reduction offices, pati na rin ang mga guro at mag-aaral ng Bukayaw National High School. Layunin din na aktibidad na palakasin ang kamalayan ng mga kabataan sa kasaysayan ng mga kalamidad na naranasan ng lungsod at sa kahalagahan ng kahandaan at disiplina sa panahon ng sakuna. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ng alkalde ang kahalagahan ng pag-alala sa nakaraan upang maging mas handa sa hinaharap, lalo na sa harap ng patuloy na banta ng climate change at mas madalas na matitinding pag-ulan. Ayon sa kanya, ang flood marker ay hindi lamang simbolo ng trahedya, kundi paalala rin ng mga aral na nagbunsod sa pagpapatibay ng flood control measures, early warning systems at disaster preparedness programs ng lungsod. Dagdag pa ng pamahalaan lungsod ang pagkunita sa anibersaryo ng pagbaha ay bahagi ng patuloy na kampanya ng Calapan City na isulong ang kultura ng kahandaan, katatagan at sama-samang pananagutan sa pagharap sa mga kalamidad. Ngayong ilang araw na lang at Pasko na, alamin natin kung tumaas o bumaba ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa ating pamilihang lungsod ng Calapan. Narito ang ating Palengke Watch.
Maaari nyo rin po kami mapanood sa YouTube. I-type lamang ang Tibunan Newsline. Bisitahin at like rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 040-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreno. Ako po si Angel Malikdan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Natalakay natin sa mga naunang bahagi ng video ang iba't ibang usaping nakapalibot sa West Philippine Sea at nabigyang diin din natin kung bakit tayo ang may karapatan sa mga likas yaman nito.
Kaya kailangan natin itong alamin, ipaglaban at suportahan. Dahil ito ang ating karagatan, ito ang ating karapatan, ito ang ating kinabukasan. Ang West Philippine Sea ay parte ng ating pagkakakilanlan. Ito ay mahalaga sa ating national integrity at soberanya. Ang mga isla natin sa Kalayaan Island Group ay nagsisilbering proteksyon natin laban sa mga panghihimasok na maaring magdulot ng panganib sa pambansang seguridad. Ang West Philippine Sea rin ay nagsisilbing pangunahing pinagkukunan natin ng pagkain, enerhiya at hanap buhay. Kaya nakasaad sa ating saligang batas na dapat natin itong protektahan dahil ang yamang dagat nito ay para lamang sa mga Pilipino. Maaari tayong gumawa ng mga hakbang katulad ng pagpapalaganap na hindi wasto ang historical claims ng China at walang basihan ang iginigiit nitong 9-dash line. Kumilos tayo sa panuntunan ng ating batas at pag-aralan ang saklaw ng ating karapatan. Hindi lamang ito karagatan na estratehikong daluyan ng pandaigdigang kalakalan. Ito ay kabuhayan ng maraming Pilipinong mangingisda at isa sa mga haligi ng maunlad na ekonomiya. Maging mulat tayong mamamayan, magsikap, gisingin ang natutulog na kaisipan, magkapit-bisig sa pagsasanggalan ng ating karapatan. Huwag tayong magkibit-balikat at huwag tayong patitinag sa anumang nais humadlang sa kaunlaran ng ating kinabukasan. Palaganap ang katotohanan, isulong ang mapayapang rehiyon, at magtulungan upang tiyakin ang ating kasarinlan para sa ikabubuti ng ating sambayanan. Pagtitibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa at titiyakin na maipapasa natin ito sa ating kabataan at ating susunod na mga salinlahi. Ating karagatan, ating karapatan, ating kinabukasan. Our seas, our rights, our future.